Practice lang dapat yon for a school performance kinabukasan. Kaso, habang nasa campus sila that night, may nagsimulang manggulo. This story came from Mia, and nangyari raw ito noong grade 10 pa siya. That time, may performance sila for their Filipino subject. El Filibusterismo yung piece nila and they're competing against other sections in their grade. Since kinabukasan na yung performance, napag-isipan nila to work on their piece sa campus at night. Two sections lang daw yung nandoon that time. Yung isang section nagpa-practice and yung section nila Mia gumagawa naman ng props. Around 8 p.m. daw sila nag-start. And according to Mia, that night, isa lang yung classroom na may ilaw. Yung room kung saan nagpa-practice yung other section. So, most of the campus was dark. And yung school pa raw nila nasa gitna ng rice fields. Tahimik yung paligid and walang masyadong tao. After a few minutes, may narinig silang loud noise sa bubong ng classroom. At first, hindi nila pinansin. Akala nila baka classmates lang nila yon. Baka may nang-aasar lang. Pero habang tumatagal, lumalakas yung ingay. Paulit-ulit, mas malakas. And this time, sunod-sunod. Hanggang sa yung isa nilang friend biglang hinihika na. Nahihirapan na itong huminga. Doon na sila nagpanik, kaya tinigil na nila yung ginagawa nila and nag-decide na umuwi na lang. Pero habang pauwi na sila, may kakaiba raw na feeling. Naka-tricycle sila that time, tahimik yung daan, and habang nasa biyahe sila, bigla na lang napansin ni Mia yung friend niya. Nakasmile ito, sobrang creepy raw ng ngiti. Then, yung isa pa nilang friend, bigla na lang nagsisisigaw. Hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi. By this time, nagpapanik na silang lahat. And yung mga ibang tao raw sa paligid, hindi sila tinutulungan. Akala siguro nila nagbibiro lang sila or just kids being kids. But for Mia and her friends, hindi na siya biro. Naiiyak na yung iba. Hindi nila alam kung anong gagawin. Buti na lang daw yung driver nila step up. Hindi ito nagpadala sa panic and minadali na silang iuwi. And eventually, kumalma rin yung mga friends niya. Kinabukasan, pinatawag sila ng teacher nila. Nalaman daw kasi na nagstay pa sila sa school at night, kaya napagalitan sila. At that point, inisip ni Mia na yun na siguro yung ending ng mga unfortunate and weird na mga pangyayari. Pero hindi pa pala. Kasi later that day, yung same friend nila from the night before, nagsimula na namang mahirapang huminga. Then, bigla itong nagsisisigaw. At first, siya lang. Pero after a while, unti-unti nang dumami. May ibang sumisigaw, may ibang nagko-collapse, may ibang tumatakbo habang umiiyak. And according to Mia, sobrang gulo nung entire thing. Bigla-biglang kung may anong nangyayari sa mga students. Hindi lang isang tao, hindi lang dalawa, parami ng parami. Even some teachers na damay din. Dahil doon, nasuspend yung klase nila that day. Later on, sinabi raw ng principal nila na baka dehydrated lang sila or baka pagod lang. Pero for Mia, hindi raw talaga yun yung nangyari. Before that, hindi raw masyadong naniniwala si Mia sa mga ganong kwento. Pero after that experience, nagbago raw talaga yung pananaw niya. Kasi para sa kanya, hindi sila pagod, hindi sila dehydrated. May something na nagsimula sa classroom that night. And kinabukasan, hindi pa pala ito tapos sa kanila.